So welcome sa ating morning revival preview sa mga kapatid. So ang schedule natin ngayon ay week 3, day 2. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin para sa preview na ito. Romans 6:4. We have been buried therefore with him through baptism into his death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so also we might walk in newness of life. So yung topic natin ay tungkol pa rin sa bautismo. Kahapon, marami tayong natalakay tungkol sa bautismo at ito ay pagpapatuloy ng topic na ito. So sa 5:17, much more, those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Amen. So magbabasa na ako. Many people when reading Romans 6 always miss one phrase. They read that they have been baptized into Christ's death and that they have been buried with him. But they miss the phrase, baptized into Christ Jesus. O yun. Okay, so pag-usapan natin yung point na yan. So tuloy ko muna yung basa. Only those who have been baptized into Christ can be baptized into his death. Thus to be baptized is to be immersed into Christ. Because we have been baptized into Christ, we are in Christ and are identified with Christ. Hence when Christ died, we also died. Amen. So yun nga okay naman yun na pag binabasa natin itong verse, ang palaging tumitimo sa atin ay tayo ay nailibing. Okay? At bautismuhan sa kamatayan ng Panginoon o ni Kristo. Nailibing at bautismuhan sa kamatayan. So yung paglibing at kamatayan, yun ang ini-emphasize natin. Ini-emphasize natin yan. Naku, pag nabaptize ka, papasok ka, may lilibing ka, may papasok ka sa kamatayan ng Panginoon. Hindi naman yan, hindi naman mali yan. Pero sabi niya rito, may isang bagay na kulang na hindi natin masyadong binibigyan ng emphasis. Yun ay yung term na tayo ay nabaptize tungo kay Kristo. Tungo kay Kristo. So, namimiss natin yun. Ang binibigyan pansin lang natin ay yung nabautismuhan tayo na nailibing at naipasok sa kanyang kamatayan. No? Pero yung nabaptize tungo kay Kristo, okay, ay hindi natin masyadong binibigyan pansin. So, ano ba ang ibig sabihin nito? So, sabi niya, ang pagbabautismo kasi ay ang paglubog, immerse sa English. Sa English, immerse ang ginagamit natin. Kasi yung term na baptize, ang ibig sabihin niyan ay ilubog mo o ipasok mo. No? Kaya yung term na baptize, ilubog o ipasok mo. Kaya pag sinabi natin baptize into, inilubog mo tungo. Tungo. So, into his death, tungo sa kanyang kamatayan. Okay, nabautismuhan sa kanyang libing, tungo sa paglibing, nabautismuhan na nailibing, na ipasok sa libingan. Pero yung term na naipasok tungo kay Kristo, parang hindi gano'n napapansin. So, ang ibig sabihin nito, kailangan balanse tayo. Pero kung tutusin, crucial kasi yan. No? Ang ibig sabihin ng mabautismuhan tungo kay Kristo, okay, ay makalakip ni Kristo. Makalakip ni Kristo. At sa pamamagitan ng paglalakip kay Kristo, dahil si Kristo ay namatay, naipasok din tayo sa kamatayan niya. Sapagkat si Kristo ay nailibing, naipasok din tayo sa libingan niya. Kung hindi tayo nadala kay Kristo, hindi tayo madadala sa kamatayan o sa paglibing. No? Kasi ang kamatayan ni Kristo at ang paglibing sa Kanya ay bahagi ni Kristo yan . Hindi mo yan pwedeng ihiwalay kay Kristo. Kaya mapapasukan mo lang yung kamatayan ni Kristo
at ang mailibing kasama ni Kristo kung nakapasok ka kay Kristo mismo. So yun ang ibig sabihin nun. Kailangan maibaptize tayo tungo kay Kristo. Okay? At ang bunga niyan, maipapasok ka sa kamatayan niya at sa kanyang libingan. So yun. Hindi yung diretso lang na nabaptize tungo sa kamatayan. No? Tungo sa paglibing. So, ibig sabihin, ang ugat, okay, ang paraan para maipasok tayo sa libingan at kamatayan ay ang pagpasok kay Kristo. So, yun naman ang sinasabi rito. Sapagat nung si Kristo ay namatay, dahil naipasok ka na kay Kristo, naipasok ka rin sa dinaanan ni Kristo. Kung wala ka kay Kristo, imposibleng makapasok ka sa kamatayan at paglibing kay Kristo. Kaya yun yung unang sinasabi sa atin. Kaya kung tinanong ka, saan ka na-baptize? Okay. So pag sinabi mong tungo kay Kristo, kumpleto na yun. Kumpleto na yun. Ibig sabihin, na-baptize ka talaga sa kamatayan ni Kristo at kanyang libing. Amen. Kaya lang, kung papasok naman tayo sa kahulugan ng bautismo, ano bang ibig sabihin ng bautismo? Kailangan i-emphasize mo yung tungo sa kamatayan, tungo sa paglibing. Kasi ang bautismo ay termination, pagtapos sa lahat ng bagay. So ngayon, mula dito sa pananaw na ito, naging mas malinaw yung pagkaunawa natin sa bautismo. So today's reading na ako. The Christian life is a life of baptism. On the one hand, baptism has been accomplished. On the other hand, baptism continues until we are fully transformed and conformed to the image of Christ. Hence, until this goal has been attained, we continue to live a life of baptism. O ito naman, ang bautismo, minsan lang yan na naisasagawa Hindi naman araw-araw binabaptize. Minsan lang yan. Kung tutusin, isang bautismo lang naman, okay na Di ba? At yan ay kadalasan ginagawa, o dapat isagawa, pagkatapos na ang tao ay nagsisi at nanampalataya na sa Panginoon. Pagkatapos niya magsisi, manampalataya sa Panginoon, qualified na siya. Qualified na. Pwede na. So, anong qualification para mabaptize? Kailangan ang tao ay nanampalataya sa Panginoon. At ito ay ayon sa Mark 16:16 na sinabi ng Panginoon mismo. So, sa Mark 16:16, sabi ng Panginoon, ang manampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya merong order siya. Ang manampalataya, so yun yung unang gagawin ng tao para maligtas siya. Manampalataya muna. Tapos sabi ng Panginoon, at mabautismuhan. No? Kung siya ay nanampalataya na at nabautismuhan, ligtas na siya. So, ganun. Kaya hindi siya paulit-ulit. Pero ang point dito, bagamat ang bautismo ay naisagawa na, pero dapat ito ay maging isang buhay o pamumuhay ng tao. Yun ang sinasabi. Mabuhay ka. Okay? Sa pamumuhay ng nabautismuhan. Tama ito. Maganda itong point na to. Ngayon ko lang na-encounter to. Madalas sinasabi ko, mabuhay ka bilang isang mananampalataya. Pero dito sabi, mabuhay ka, okay, sa pamumuhay ng nabautismuhan. So, inuulit natin. Bakit ganun? Yung direction talaga natin o goal natin ay matransforma, maiwangis tungo sa Panginoon. Pero itong mga prosesong ito ay nangangailangan, okay, na ikaw ay dapat mabuhay sa krus, sa kamatayan ng Panginoon. Yun. Hindi ba? Sinabi natin, ano ang mabautismuhan? Mabautismuhan tungo sa kamatayan ng Panginoon. At dapat ito ay maging pamumuhay. Kaya yung sinasabing buhay na nabautismuhan ay buhay na
nananatili sa kamatayan ng Panginoon. At kung ganyan, maisasagawa ang proseso ng transformation at conformation sa iyo. Kung hindi ka mabubuhay sa pamumuhay ng nabautismuhan, mahirap. Baka imposibleng matransforma ka. Kasi kung di ka nabubuhay, sa loob ng kamatayan ng Panginoon, buhay na buhay yung laman. Yung lumang tao, yung natural na tao, nabubuhay siya. So, hindi makagawa yung proseso ng transformation. No? Kasi, buhay na buhay ang laman. Amen. So, tama ito. So, ano bang ibig sabihin ng mabuhay sa buhay ng nabautismuhan? Sabi niya, this means that we experience. Okay. This means that we are daily under the application of the death of Christ. Okay, so yun yung sinasabi ko kanina. As we experience the effectiveness of His death, which is now one of the ingredients, the elements of the all-inclusive Spirit. Amen. So, pagkatapos ng Panginoon natin ay nabuhay na muli, naging Espiritong nagbibigay ng buhay. At madalas sinasabi natin, ang Panginoon ngayon bilang Espiritu ay all-inclusive Spirit. So yung Espiritu ay all-inclusive Spirit. Nang ibig sabihin, itong Espiritong ito, katulad ng ungguento. No? Katulad ng compound ointment. Maraming ingredients. Marami siya ingredients. At ang isa sa pinaka-ingredients ng Espiritu ay ang effectiveness, ang bisa ng kamatayan ng Panginoon. Ingredients na siya ngayon. No, noon ay naging isang proseso siya. Dinaanan siya ng Panginoon. Pero pagkatapos na mamatay ang Panginoon, yung kamatayan niya ay naging ingredients, bahagi, sangkap ng Espiritu. No, na kung gusto mong makapasok doon, ito ay masusumpungan mo sa nagpapaloob sa lahat na Espiritu. So, kung hahanapin mo siya sa iba, wala siya. Nasa Espiritu lang siya. Andun yung ingredients ng bisa ng kamatayan ng Panginoon sa loob ng nagpapaloob sa lahat na Espiritu. So, yung krus ngayon, hindi siya physical. Kasi yung krus ito yung sumasagisag sa kamatayan ng Panginoon. So, sinasabihan tayo na kailangan mabuhay tayo sa krus. Okay? At ang krus na siyang kamatayan ng Panginoon ay maging karanasan natin araw-araw. Makapasok tayo dyan. Saan mo hanapin yun? So, yung iba, yung krus, yung magdusa. Kailangan magdusa ako para makapasok ako sa krus. So, yung iba ganun. O pwede naman yung iba sasabihin niya, yan yung itakwil yung sarili. O tama naman yun. Pero paano mo gagawin yan? Ang tanong. Paano? Ito ay hindi na proseso ngayon. Tapos na yung proseso. Okay? Ang maipasok ngayon sa kamatayan ng Panginoon ay ang pumasok sa pinaghalong Espiritu. Kasi nandyan yung Espiritu. At pag pumasok ka dyan, maia-apply sa atin yung bisa ng kamatayan ng Panginoon. So, ganun na yung ngayon, yung proseso. Kailangan updated tayo. So, hindi rin siya physical na krus na magpapapako ka dyan. Ako, matetano ka pa. So, yun yung So, hindi na ganun. Hindi na ganyan ngayon. Kaya nga kung wala itong mga pagtuturong ito, malilihis tayo. Kaya sa religion, ang daming tao nalilihis. Yung iba, akala yung krus talagang physical. Nagpapapako talaga. Naku, sakit nun. Diba? Yun ang alam nilang krus. At yung iba naman, gumagawa ng mga sakripisyo. At yung iba naman, gumagawa ng mga ascetismo. Kung ano-ano mga pamamaraan ang ginagawa nila. So, hindi ganon. Ang bisa ng kamatayan ng Panginoon ay naging ingredients, sangkap ng nagpapaloob sa lahat na Espiritu. Na kung saan kapag ikaw ay
pumasok sa kinasasaklawan ng Espiritu, yung realm ng Spirit, andiyan ka sa kamatayan ng Panginoon. Ibig sabihin, ano ka? Ang lahat ng mga bagay na negatibo ay patay, walang power, patay eh. So yun yung bisa ng kamatayan ng Panginoon. At yan yung sinasabi sa atin ng application ng buhay ng nabautismohan. Yan. Amen. Okay, so in Romans 6:4. Okay, hindi yan. Ito. In our daily life, we may experience the putting to death of the negative elements within us. This takes place not by doctrine, nor by a particular practice, but by the killing element in the death of Christ included in the all-inclusive Spirit. So, mas maganda itong sentence na to. Sabi niya, yung putting to death ng lahat ng mga elemento na meron tayo. Marami tayong negatibong elemento kasi sa atin. Diba? Yung ating galit, yung ating mga lumang ugali, yung temperament natin, no, yung pita ng laman, yung mga kaisipan ng mga hindi tugma sa kaisipan ng Diyos, ang daming mga negatibong bagay sa buhay natin. No, ang dami. No, para mailagay natin lahat yan, maging yung kasalanan at yung mga kalikasan ng kasalanan, para mailagay natin lahat yan sa loob ng kamatayan. No, kailangan natin ang nagpapaloob sa lahat na espiritu. So, paano ginagawa yan? Kailangan mag-ensayo ka ng espiritu mo. Andyan yung espiritu na pumapatay. Mag-ensayo tayo. Ilaga kang kaisipan sa espiritu. Makiisa sa espiritu. Bumaling sa espiritu. No, diyan mo mararanasan ang pumapatay na elemento ng krus ng Panginoon. No, at hindi ka magiging alipin ng mga negatibong bagay, lalo ng galit, kasalanan, at kung ano pa mga kahinaan na meron tayo. Kasi alipin tayo niyan kapag wala tayo sa espiritu. Yan yung mga nananaig sa ating buhay. Diba? Pero kapag nakapasok ka sa pinaghalong espiritu, na ilagak mo yung kaisipan mo sa espiritu, lahat ng mga negatibong meron tayo na ilalagay sa kamatayan. So, yan yung tamang pamumuhay. At dyan gagawa ang transformation. At dyan sa realm na yan, gagawa ang pagwawangis, no, sa larawan ng bugtong na anak ng Diyos. So, huwag natin kalimutan yan. Diyan tayo mabuhay. Amen. So, mataas na pamumuhay ito mga sinasabi sa atin na kailangan, isagawa at sanayin natin. Amen. In our daily life, we may experience the putting to death of the negative elements within us. Okay, so nabasa ko na to. So in Romans 6:4, Paul introduces the thoughts of burial, indicating that we may experience Christ in his burial. In the natural realm, death always comes before burial. But in the spiritual realm, burial comes before death. When we were baptized, we were buried with Christ. When we were buried with him, we entered into the death. We do not die directly. We enter into Christ's death through baptism. So dito inuna yung paglilibing bago yung kamatayan. So sa Romans 6:4 sabi niya, tayo ay nailibing. No? Paano niya sinabi to? We have been buried therefore with him through baptism into his death. Tayo nga ay nailibing. Okay? Kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kanyang kamatayan. Nauna nga yung nailibing. Nailibing muna bago na baptize.
ang sinabi Pero sa paliwanag naman sa atin, yung hindi ba una yung paglibing bago ang kamatayan. Siyempre mamamatay muna yung tao bago mo ilibing. Hindi mo siya ililibing kung hindi patay. Kaya una ang patay muna bago libing. Pero dito sabi niya, tayo ay nailibing. Okay, bago namatay. Okay, so parang awkward siya sabi. Buried therefore with him through baptism into his death. Pero ano naman siya, isa lang ang kahulugan. Nailibing sa kanyang kamatayan. Yung kanyang kamatayan, naging isang libing para sa atin. Ibig sabihin, manatili ka dun. Nailibing ka na sa kamatayan, dun ka na lang. Kasi ang mga nalilibing, hindi naman tanggal kabit yan. Pag nalibing, dun na siya. So, ang ibig sabihin nito, nailibing tayo sa kamatayan, yun na yung lugar natin. Yun yung kamatayan. Amen. Suppose a certain person repents and believes in the Lord Jesus. You should then be baptized into Christ. To baptize this new believer into Christ is to put him into the depths of Christ. When he is baptized, he is actually buried. This burial results in death. This is what it means to be buried with Christ through baptism into his death. So, actually, medyo na rin ako na-struck ako nitong mga words dito Kasi wala naman masyadong in-explain sa atin. Okay, yung difference ng nailibing at namatay. Pero binanggit siya, may diin nailibing tayo. Okay, tungo sa kamatayan ni Kristo. So sabi ko, ano bang difference nito? Kasi madalas, pag hindi naman masyadong tinuro ng ministeryo, ayoko na rin masyadong banggitin. Dahil wala namang pagtuturo. Pero ito talaga medyo, napaisip ako dito. Sabi ko, ano bang pagkakaiba na? So, ang tinanong ko tuloy, anong pagkakaiba na nailibing at namatay? Yun ang gusto kong banggitin. Na hindi naman masyado sa ating binanggit yung pagkakaiba ng dalawa. Ang sinabi niya, nailibing, na tungo sa kamatayan. So, yun lang yun. No? Pero, yung word na nailibing, kasi sa akin, ito yung resulta o dapat kahinatnan ng mga namatay na. No? Kasi pag may namatay, hindi pa naililibing, parang hindi pa kumpleto yung isang proseso na namatay na hindi pa nailibing. Mananahimik lang lahat kung yung patay na ilibing na. So, parang ganun. So, naalala ko tuloy may isang kwento. Ito sa kwento ni Watchman Nee. Sabi niya, nung araw daw sa China, merong isang namatay na tao. Kwentuhan ko muna kayo. May namatay na tao dyan. Tapos, yung mga tao na yan, meron silang paniwala na itong namatay, mabubuhay uli. Pagkaraan ng nakalimutan ko kung ilang araw. Sabi nila, kaya yung asawa niya, ayaw niya ipalibing yung namatay. Kasi naniniwala sila, mabubuhay uli yan. Yang namatay na yan. Kaya ilang araw na yung patay, matagal na doon, hindi nililibing. Ayaw kasing ipalibing. Kasi ang paniwala nila, mabubuhay. No? So hanggang tumagal, so yung mga nasa gobyerno, inutos nila, ipalibingin na yan. At yung asawa, nakumbinsin na rin siya na hindi na mabubuhay ito. Palibing na natin to. So, yung kwento. So, bakit ko kwento to? Kasi, tayo kasi, sinasabi sa atin, namatay na tayo No, malinaw naman sa Biblia yan na namatay na tayo. Okay? Ngayon kung idadagdag mo yung hindi lang namatay na ilibing, parang imposible na talagang bumalik pa yan. At mabuhay pa yan. Dahil nailibing na yan. Pag nailibing na, tahimik na lahat. Wala na, tapos na yan. Nailibing na. Kaya tayo ay namatay. No? At pwede nating sabihin, hindi lang namatay na ilibing na. No? Kaya ang lumang tao dapat hindi na nabubuhay. Ang laman
nailibing, namatay na. So, ganun. Kapagkat kung sasabihin mo, namatay nga, hindi pa nalibing eh. Baka maya't maya, bumangon yung laman, yung mga lumang tao natin. Hindi, nailibing na rin yan. So, magbabasa na ako. Furthermore, the believers having been resurrected as Christ was, should walk in the newness of life. We were buried with Christ into his death, and now we have been resurrected as he was. Hence, we should walk in the newness of life. This newness of life is very much related to the life-giving Spirit, who is Christ himself in his resurrection. The way to walk in the newness of life is the Spirit. So, ito yung resulta ng bautismo. Ito, maganda to. Sabi niya, pagkatapos ng isang tao ay nabautismohan, siya ay makakalakad sa kabaguhan ng buhay, newness of life. So, yan na yung paglakad natin ngayon. Hindi na yung dati. So, yung dating paglakad natin, bago tayo nabautismohan, yun ay lumang pamumuhay. Pero pagkatapos na nabautismohan ng isang tao, pagkatapos niyang manampalataya, siya ay makakalakad sa isang kabaguhan ng buhay. So, pag may binabaptize, sabi mo, brother, pagkatapos ng bautismo mo, makakalakad ka na sa isang kabaguhan ng buhay. Hindi lang bagong buhay, kabaguhan ng buhay. Newness of life. Kasi yung mga iba, nagbagong buhay na si pare, hindi na umiinom. Hindi yan. Hindi yan ang kabaguhan ng buhay. Ang kabaguhan ng buhay ay may kinalaman sa buhay. At itong buhay na ito, magdadala sa iyo para makalakad ka sa isang kabaguhan. At itong kabaguhan ng buhay ay tumutukoy sa Espiritu. So, ang Espiritu lang ang bago at siya lang ang makakapagdala ng isang bagong paglakad sa atin. Dati-dati, anumang ganda ng lakad mo, hindi naman masamang lakad yan o maayos na lakad, pero hindi rin bago yan kasi walang Espiritu. Walang Espiritu. Kaya ang Biblia, sabi niya, lumakad tayo sa Espiritu. Tangi lang kapag lumalakad tayo sa Espiritu, bago. Kasi Espiritu yan. Ang Espiritu hindi naluluma. Siya lang ang bago. Siya lang ang kasariwaan. Siya lang ang walang pagbabago, walang kalumaan, walang pagtanda. Kaya isang bagong buhay ang hatid ng bautismo. At yan ay ang paglakad sa Espiritu. Amen. Amen. Okay, so when we are immersed in the water, we enter into death. But when we come out of the water, we enter into resurrection. After baptism, we become a new person in resurrection. Resurrection is not only a future state, it is also a present process. To walk in newness of life means to live today in the realm of resurrection and to reign in life. Amen. So, tubig, Espiritu, yan yung dalawang sangkap na bumubuo sa bautismo. Papasok ang tao sa tubig. So, kailangan pag nagbautismo, merong tubig. At yan yung nakikitang aspekto ng bautismo. At ang pagpasok niya sa tubig o pag nilubog na siya sa tubig, ito ay sumasagisag sa kanyang paglubog o pagpasok sa kamatayan. Kaya yung bautismo, pag ginamit yan yung tubig, pag ginamit yan bilang bautismo, sumasagisag sa kamatayan yan. Tubig na yan. Pero siyempre, pag binaptize mo yung tao, hindi mo naman siya ilulubog na mananatili siya nakalubog. Hindi pwede yung ganon. Iaahon mo rin siya. Mabilis lang yan eh. Nilubog mo, inahon mo. Nung nilubog mo siya, pumasok siya sa kamatayan. Nung inahon mo siya,
pumasok siya sa pagkabuhay na muli. Kaya dalawang steps ang bautismo, lubog, ahon. Lubog, lubog sa kamatayan. Ahon, pasok sa pagkabuhay na muli. No? At dahil siya ay pumasok sa pagkabuhay na muli, makakalakad siya, no, sa pagkabuhay na muli. Hindi lang kamatayan, pagkabuhay na muli. Kanina, sinabi sa atin, ang buhay ng nabautismohan ay buhay ng nananatili sa kamatayan ng Panginoon. No, ina-apply ang bisa ng kamatayan ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu. Okay. Pero, half lang yun. No, yung other half, mabuhay ka sa pagkabuhay na muli. Sapagat ang Panginoon, hindi lang siya namatay, nabuhay muli siya. At ang pamumuhay sa pagkabuhay na muli ay malakas na pamumuhay at tumutukoy din sa kabaguhan ng buhay. At pwede ko sabihin, itong bisa ng pagkabuhay ng muli, nasa Espiritu uli. Nasa Espiritu. Kaya isa uli siyang sangkap ng nagpapaloob sa lahat na Espiritu. Pag ikaw ay lumalakad sa Espiritu, dalawang malalakas na bisa o sangkap ang nararanasan o na-apply sa atin. Okay? Yung bisa ng kamatayan na pumapatay sa lahat ng mga negatibong bagay. At yung bisa ng kanyang pagkabuhay na muli, no, na tayo ay napupuspos ng kalakasan, no, ng pagkabuhay na muli ng Panginoon at hindi kayang daigin ng kamatayan. Kaya malakas, revive. No, nakakapaglingkod, nakakapag-share, nakakagawa ng mga bagay-bagay, active, revive, na panauli. So, hindi patay. Pagdating sa meeting, nasa pagkabuhay na muli, nagpa-function. Function. So, yan. Amen. Amen. This kind of living deals with all that is of Adam in us until we are fully transformed and conformed to the image of Christ. So, ito mga pamumuhay na binabanggit sa atin, okay, ay pamumuhay na kung saan tayo ay maghahari sa loob ng buhay. No? At ito ay ginagawa sa loob ng pinaghalong Espiritu. At ito rin ang pamumuhay, okay, kung saan natutuos natin ang lahat ng mga sangkap na meron kay Adan. No? Bagamat tayo ay nailipat na tungo kay Kristo, subalit kailangan magkaroon pa rin ng realidad dito, ang yung paglipat sa atin. Sa pamamagitan ng pamumuhay sa loob ng Espiritu, kung saan tayo ay matatransforma at maiwawangis sa larawan ni Kristo. We all should walk in the newness of life. We must see that we have grown together with Christ in the likeness of His death. That is in baptism. And that we grow together with Him in the likeness of His resurrection. That is in the newness of His resurrected life. Amen. So, likeness of His death, ito yung pagiging nailakip sa kamatayan ng Panginoon. Okay? At tayo ay lumalago, okay, kasama niya, okay, sa larawan ng kanyang pagkabuhay na muli. Amen. At sa pamamagitan nito tayo ay nakakalakad, no, sa isang bagong buhay, bagong kabaguhan ng buhay sa loob ng pagkabuhay na muli. So nagiging paglakad na natin ito. So mapapansin niyo, ang paglakad ng isang believer ay hindi katulad ng paglakad ng mga tao sa sanlibutan. No, malayo. Hindi mo pwedeng i-compare, malayo. Sapagat sa paglakad ng isang tao na nabautismuhan, siya ay nailakip na sa kamatayan ng Panginoon at pagkabuhay na muli ng Panginoon, kung saan ang kanyang kabaguhan, ang kanyang paglakad ay sa loob ng kabaguhan ng buhay na ito, na walang iba kung hindi ang Espiritu na naihalo sa kanyang Espiritu, na kung saan ito ay isang pamumuhay sa loob ng pinaghalong Espiritu. Amen.
We were buried with him in baptism, and we are now growing with him in his resurrection. So, baptized in, nailibing sa pamamagitan ng bautismo at ngayon lumalago sa loob ng kanyang pagkabuhay na muli. Amen. In his divine life. So, we must walk according to this vision. That is, we must walk in newness of life in our daily life and in our meetings. We need to live, behave, act, work, and do everything in newness of life. So, yung newness of life dito, ito na yung naging pamumuhay natin. No? At ang newness of life ay kinapapalooban, okay, ng lahat ng resulta ng ating bautismo. No, kung saan tayo ay na bautismohan, na ilibing sa kanyang kamatayan. Kung saan tayo ay naiahon, nakapasok sa loob ng kanyang pagkabuhay na muli. No, kung saan ang lahat ng mga ingredients ng mga sinasabi nating ito ay nasa loob nagpapaloob sa lahat na espiritu. At sa pamamagitan ng pamumuhay natin sa loob ng espiritu, tayo ay nakakapamuhay sa kabaguhan ng buhay. Amen. At ito ay dapat maranasan natin sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating church life, o pwede sa family life, no, sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Bago. So, kabaguhan ng buhay, hindi bagong buhay, kundi kabaguhan, okay, ng buhay. Okay, at ang buhay na yan ay si Kristo mismo at ang Espiritu na walang kalumaan. Amen. Salamat, Panginoon. Kami mga nabautismuhan at nailibing sa iyong kamatayan ay makakapamuhay ngayon sa isang pamumuhay ng pagkabuhay na muli. Salamat din sa nagpapaloob sa lahat na espiritu na naidala tungo sa amin. At mula dito, Panginoon, ang lahat ng mga sangkap ng iyong kamatayan, pagkabuhay na muli, ay magiging bahagi namin. At kami ay makakapamuhay sa loob ng kabaguhan ng buhay. Amen. Amen.